Manatili tayong nakatayo sa ilang saglit. Minamahal na Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo para dito sa isa na namang pribilehiyo na makatindig sa bahay ng Diyos at makasamba sa buhay na Diyos. Lubos kaming nagpapasalamat na pinagkakalooban pa rin kami ng ganitong pribilehiyo sa lupain. At ngayon, nagpapasalamat din po kami para sa mga tapat na taong ito, Panginoon, na pumarito ng napakaraming milya, daan-daang milya, marami sa kanila. At ang ilan sa kanila ay magsisikap na kaagad silang makabalik ngayong gabi doon sa mga lansangan, doon sa daan. Diyos, dalangin ko po na iyong sasamahan sila at tutulungan sila, gabayan sila, O Ama. Pinasasalamatan ka namin para sa kaunting ambong ito na nagpalamig sa hangin para sa amin ng panandalian. At Ama, dalangin namin na iyo kaming kakatagpuin ngayong gabi sa iyong salita, sapagkat iyan ang dahilan kaya po kami nagkatipon, Panginoon, ay ang katagpuin ka sa salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang aming pagtitipon ay maging lubos na kapaki-pakinabang sa iyong kaharian, at gayon din na matulungan kami lubos, upang matulungan naman namin ng iba. Ipagkaloob mo po ang mga bagay na ito na aming hinihiling, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Nagkaroon lamang ng ilang pribadong pakikipanayam doon sa loob, at bago pa lang magsimula ang pagtitipon, binigyan ako ni Billy ng isang sangkatutak ng mga iyon hanggang sa ako, halos di ko na alam kung saan magsisimula. Ngunit, dinadalangin namin na napagpapalain kayo ng Diyos sa pagsisikap ninyong manatili pa para sa panggabing gawain. Ngayon, kung loloobin ng Diyos, sa susunod na linggo ng umaga ay magkakaroon ako ng isang gawain muli. Nakakausap ko lamang sa pastor at ayos naman ito sa kanila. At ngayon, sana'y may panahon ako para batiin ang bawat mabuting kaibigan kong naririto. Ngunit alam kong naghihintay kayo, maalinsangan. At ako, lalaktawan ko na lamang ang pagkakataong yan at sasabihin na lamang ito, pagpalain kayo ng Diyos. Alam nyo, wala na akong alam pang mas dakilang bagay na mahihiling para sa akin ng sinuman, kundi ang sabihing, pagpalain ka ng Diyos. Kita nyo? Kung gagawin niya yun lamang ang kailangan ko. Sadyang yun lamang. Sa palagay ko'y iyan ang pinakadakilang salita sa dialekto, ang pagpalain ka ng Diyos. At ngayon, at alam kong ginagawa nga niya. At gaya nga ng sinabi ko sa may bahay ko kanina lang, ako ay sinisikap kong makapaligo at hindi ako matuyo-tuyo. Ako'y magpupunas ako at basa na naman ako pagkatapos. Magpupunas ako at hindi ko maisuot-suot ang aking kamisa dentro man lang. At medyo naiiba ng kaunti doon sa Tucson, mga doble ang init niyon dito. Ngunit gayon man, ikaw, wala kang pawis man lang. Walang halumigmig sa hangin, kaya ito'y tinutuyo niyon sa sandaling lumabas ka. Maglagay ka ng isang palangganang tubig doon at wala na ito. Hindi ka maaaring pagpawisan dahil sadyang tinutuyo niyon ito sa iyo bago mo pa magawa na ikaw ay mapagpawisan. Pinagpapawisan ka, siya nga, pero hindi mo ito nakikita. Kaya dito, sinisikap kong gumugol ng sobra-sobrang oras sa pagpapatuyo. Kaya, at ako, pawis na ako ngayon. Nanggaling ako doon sa kwarto roon at merong kaming 7 o 8 tao sa loob na malubha na ang kalagayan at kinailangang matingnan na kaagad-agad. Ngayon, ang dahilan kaya pinanatili ko kayo at hiniling sa inyo na pumarito ay dahil sa aking nadarama kong ito'y kapaki-pakinabang sa atin. Ako, hindi ko gagawin yun, mga kaibigan. Ako, lubos ko kayong inaalala para gawin yun. Basta pumunta lang dito para pakinggan ang isang tao o makinig sa kung ano ang sasabihin ko o kung ano. Ako, hindi ko gagawin yun. Hindi iyon magiging tama. Hindi iyon magpapakita ng pag-ibig ko sa inyo ang basta na lamang pumarito ng ganoon. At hindi ako naniniwala na pumaparito kayo, bagamat alam kong mahal ninyo ako, gaya ng mahal ko kayo. At kaya nga ako, alam ko yan. Kung hindi, ay hindi ninyo gagawin ang mga bagay na ginagawa ninyo. Kaya iniisip ko kayo ng husto na hindi ko kayo paupuin sa init at mga gayong bagay na gaya nito kung hindi ko iniisip na isa itong bagay na makakatulong sa inyo. Saka, bago ako magtungo rito, lagi kong sinisikap sa abot ng makakaya ko sa harapan ng Diyos na pumili ng isang munting bagay, isang kasulatan sa kung anumang paraan at hilingin ang kanyang patnubay, ang huling bagay bago umalis. Tulungan mo po, Panginoong Diyos, sa anumang paraan na ibigay ang lahat ng magagawa mo sa kanila na mga minamahal na tao. At umaasa ako at tunay na naniniwala na tatahan akong kasama ninyo sa tuwina. Naniniwala ako na ito ang pinakamaikling panahon na mayroon tayo habang nakatayo tayong magkakasama na gaya nito. Magkakasama-sama tayo sa walang hanggan. Kita nyo, pinaniniwalaan ko ngayon.
Ako, naniniwala ako doon. At nais ko kayong tulungan. At ako, kung makapagsabi man ako ng anumang bagay na mali, nalalaman ng makalangit na Ama na hindi dahil sa sinasadya kong gawin yon. Ito'y dahil sa nagagawa ko iyon nang hindi ko nalalaman. Nagagawa ko iyon nang di namamalayan. Kaya nga, nalalamang responsibilidad ko kayo at nasa aking mga kamay para sa Ebanghelyo, lagi kong nanaisin na mapanatili kayong wasto sa mga pahina ng Bibliang ito. At ako, madalas nagpupunta sa akin ang mga tao at sinasabi, "Kapatid na Branham, kung magpunta ka lamang sana dito at sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon sa aking munting anak na may sakit, gagaling na ito. Magpunta ka doon at sabihin lamang, gagaling ito. Ganun lang ang nais kong gawin mo." Ngayon, tapat at maganda yan. Talagang pinahahalagahan ko iyan. Ngunit alam nyo, hindi ko magagawa yan hanggang sasabihin niya sa akin muna. Kita nyo? Pwede kong ipanalangin ng bata, gawin ang lahat ng makakaya ko. Ngunit nakita nyo, paano kung nagtungo ako doon na natangay ng pagkasigasig at sinabi iyon? Kita nyo, kung sinabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, ang totoo'y magiging sabi lamang ito ng sigasig ko. Kita nyo? Kita nyo? At pagkatapos ay maaari itong maganap at maaaring hindi ito maganap. Ngunit ganun pa man, paano kung natangay ang tao rin na iyon sa sigasig ko at hindi ito naganap? Pagkatapos, ang taong iyon ay maaaring nasa isang kalagayan na kung minsay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung ganon, saan mapupunta ang tiwala nila? Matatakot na sila na baka matangay na naman akong muli ng pagkasigasig. Kita nyo? Kaya kapag sinabi ko iyon, nais kong maging lubos na matapat na totoo ngayon sa lahat ng aking nalalaman. At kung gayon, kapag nangusap siya sa akin, ay siya diyang masasabi ko kung ano ang ipinakita niya sa akin. Maging mabuti man iyon o masama, kailangan kong sabihin iyon. At kung minsan ay hindi kaaya-ayang sabihin sa mga tao ang mga bagay na iyon. Ngunit gayon pa man, tungkulin ko pa rin sabihin sa mga tao ang masasamang bagay na darating sa kanila, kung paanong tungkulin ko rin namang sabihin sa kanila ang mabubuting bagay na darating sa kanila. At sa kabila ng lahat, nais naman natin ang kalooban ng Panginoon. Kung minsay taliwas ang kalooban ng Panginoon sa mga hangarin natin. Ngunit gayon pa man, kung nais natin ang kalooban ng Panginoon, kasing halaga rin ito na malaman na darating sa atin ang kasamaan kung iyon ang kalooban ng Panginoon. Maging iyon man ay mabuti o masama, ang kalooban ng Panginoon ang nais nating mangyari. At alam kong tinitingnan natin ito sa ganyang paraan. Ngayon, alam kong kadalasan ay may 30 minuto ang mga kapatid dito, 20 hanggang 30 minutong mensahe tuwing linggo ng gabi. At ako, hindi ko alam kung kaya kong gawin yan o hindi. Kaya ako, gagawin ko na lamang ang buong makakaya ko. Ngayon, sa palagay ko'y may gawain sa pagbabautismo pagkatapos nito. Narinig kong nagbautismo sila ng isang malaking grupo ng mga tao kaninang umaga. Sa tuwina, nagkakaroon dito ng pagbabautismo sa lahat ng oras. Ang mga ministro ng mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, Church of God, Lutheran, maging ano paman ito, ay nagpupunta at nagpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. At sa harapan ng Diyos, kapag kailangan ko nang tumindig sa hukuman, kailangan kong panagutan iyan. At kung sa diyang lubos akong nakatitiyak sa aking pag-iisip, sa pagiging pinaging matuwid sa lahat ng bagay sa buhay ko, kung paanong gayon din naman ako tungkol diyan, magiging handa na ako para sa pag-agaw ngayon mismo. Sapagkat alam kong iyan ang ebanghelyo ng katotohanan. Kita nyo? Iyan ang katotohanan. Wala ni isang mang kasulatan sa Biblia kung saan nabautismuhan ang sinuman sa iba pang paraan maliban sa pangalan ni Yesus Kristo. Ang kautusan tungkol sa Ama, Anak at Espiritu Santo ay isa lamang, magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi ang bigkasin ang titulong ito sa kanila, kundi ang bautismon sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo na siyang ang Panginoong Yesus Kristo. Ang lahat noon sa Biblia ay nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. At sinabi ng Biblia na ang sinumang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita dito sa anumang paraan, sa aba nila. Kaya nga may sapat ako na dapat kong katakutan, bukod pa sa pagdaragdag ng isang bagay o pag-aalis nito mula sa kasulatan. Iniligay na ako nito sa problema ng marami ng beses, ngunit nananatili pa rin ako doon. Siya ang aking kalasag. Naging dahilan nito para mahiwalay ako sa maraming kaibigan. Nagsilayo sila sa akin dahil diyan. Ngunit hanggat nasa akin ang kaibigang ito rito, ang Panginoong Yesus, at siya ang salita. Maging ano paman, maging lubak-lubak man ang landas, mahirap ang daan, dumating siya sa ganoon ding kaparaanan. At kung tinawag nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nila lalaitin niya ang mga alagad niya?
Ngayon, sumainyong lahat ang Panginoon at pagpalain kayo sa buong linggo at ibigay nawa sa inyo ang pinakamabuting maidadalangin ko sa Diyos na ipagkaloob sa inyo ang siyang aking dalangin. Ngayon, ay magbabasa na tayo mula sa mahalagang salita. At alalahanin ngayon muli, sa Miyerkules ng gabi, mayroon bang gawain sa panalangin sa kalagitnaan ng linggo o anuman? Mga pagtitipon para sa pananalangin sa bahay sa Lunes at Martes ng gabi. Sa palagay ko'y alam na ng mga tao. Si kapatid na Junior Jackson, narito ba siya sa loob ng gusali? Ako, kapatid na Jackson, hindi ko... Heto siya, si kapatid na Jackson. Bueno, ako, may isa pang kapatid na Jackson dito. Ako, at si kapatid na Don Rodel. Narito ba siya sa loob ng gusali ngayong gabi? Si kapatid na Don, banda rito. At marami sa iba pang mga kapatid. Nakikita ko dito ang mga kapatid na mula sa Arkansas at Louisiana at iba't ibang dako sa palibot ng bansa. At mayroon akong ilan na matatanda ng mga kapatiran dito ngayong gabi din naman. Naritong kasama ko si kapatid na Thomas Kidd na nakaupo dito sa bandang kanan na magwa-84 na taong gulang na sa loob ng ilang araw. At mga 3 o 4 na taon na ang nakakaraan ay naoperahan sa sakit sa prostate at nag-agaw buhay na noon sa kanser. Kapapahiga pa lang sa kanya ng doktor para mamatay na. At halos masira ko na ang luma kong sasakyan sa pagpunta sa kanya doon sa Ohio at pinagaling siya ng Panginoong Yesus ng mabuti at ganap. At narito siya at ang kanyang munting kabiyak ngayong gabi at marami sa inyo ang nakakakilala sa kanila. Marahil ang iba'y hindi. Ngunit narito ang isang lalaki at babaeng ipinapangaral na ang Ebanghelyo bago pa ako'y silang. Isipin nyo nga iyon at matanda na ako, kita nyo? Ngayon, at tinitingnan ko sila at sila na nagpapatuloy pa rin. Tapos ay lumalakas ang aking loob. Kilala nating lahat si kapatid na Bildaw na nakaupo dito sa sulok. At labis tayong nagpapasalamat para sa lahat ng mga dakilang pagpapala ng Diyos. Patuloy nawa itong pumasa atin hanggang sa pag-ihip ng huling trompeta at alam nyo na, magkakasama tayong aagawin pa itaas upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Isipin nyo ngayon, mga taong nawawala, hindi na nila kayo makikita pa, ngunit nagkakasama-sama kayo ng iba pang kapangkat. Sila na nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mga uuna o hahadlang. Ang salita ay, sila na nangatutulog, hindi patay. Hindi namamatay ang mga Kristiyano. Namamahinga lamang sila ng kaunti, kita nyo? Yun lang. Naku. At tutunog ang trumpeta ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, magpapakita sa marami. At sa isang iglap, mangyayaring nakatayo ka at pagtingin mo at naku, hayun ang isang kapatid na lalaki. At alam nyo, hindi na yun magtatagal. Sa ilang sandali, tayo babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata. At kasama nila na maglalaho sa mundo, inagaw na paitaas upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At ang isipin lamang na sa lahat ng nakita na natin sa mga kasulatan at ang malinaw na mga katibayan ng panahon na ating kinabubuhayan, maaari itong mangyari bago pa man matapos ang gawain. Isipin lamang yun sa gabing ito. Kung gayon, sa pamamagitan niyan ay dadako tayo sa kanyang salita habang nagbubukas tayo sa ika-13 kabanata ng mga Hebreo at magbabasa tayo mula sa ika-10 hanggang sa ika-14 na talata ng mga Hebreo 10 at pasensya na, mga Hebreo 13:10 hanggang 14. Ngayon, gaya ng sinabi ko, tayo, kapag nanunumpa tayo ng katapatan sa ating bandila, na ayos lang naman, lagi tayong tumatayo habang nanunumpa tayo ng katapatan. At sa lahat ng iba pang mahahalagang okasyon, tumatayo tayo bilang pagbibigay galang o pagpupugay at iba pa sa ating bansa. At kapag pinapatugtog nila ang The Star-Spangled Banner, ay tumatayo tayo ng may paggalang. At bilang mga sundalong Kristiyano, tayo tumayo ng may paggalang habang binabasa natin ang salita ng Diyos. Makinig ng mabuti sa pagbasa sa salita. Ang dahilan kung bakit nais ko itong basahin, maaaring mabigo ang aking mga salita, ngunit hindi ang sa kanya. Kaya kung babasahin ko ang kanyang salita lamang, kayo'y mapagpapala. Ika-10 talata ng ika-13 kabanata ng mga Hebreo. Tayo ay may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan.
Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento, nadalhin natin ang kanyang pagkadusta. Sapagkat dito'y wala nga tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Panginoong Diyos, na siyang nangangalaga sa salitang ito, at nangangalaga sa pag-iingat nito sa loob ng nagdaang mga kapanahunan, upang matiyak na makarating ito sa amin ng walang halo. Ito ay dalisay na malinis na salita ng Diyos. Aming iingatan ito ng lubos sa aming mga puso sa sandaling ito. Himayin mo po ang tekstong ito, Panginoon, sa isang konteksto para sa amin sa gabing ito, upang kami na mga anak ng tao ay maunawaan ang pag-aanyaya ng Diyos. Sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa ko para sa gabing ito ay patungo sa labas ng kampamento. Ito'y medyo isang maliit na paksa, medyo kakatuwa. Ngunit alam nyo, kadalasan nakikita natin ang Diyos sa mga kakatuwang bagay. Lubos nang nasanay ang mundo sa nakaugaliang bagay, hanggang sa ang anumang bagay na di pangkaraniwan mula sa pangkaraniwang kalakaran, yon ay nagiging kakatuwa na. Gaya nga ng ipinangaral ko dito ilang araw na ang nakakaraan dito sa tabernakulo tungkol sa ang kakatuwa. At isang kakatuwa ang magsasaka sa negosyante, isang kakatuwa ang negosyante sa magsasaka. Ang Kristiyano ay isang kakatuwa sa di mananampalataya at iba pa. Talagang magiging isa kang hangal sa tingin ng iba. Kaya anumang bagay na kakaiba, ginagawa ka nitong tila ba isang hangal sa pangkaraniwang kalakaran. At kaya nga, ang mga tao ng Diyos at ang kanyang mga propeta at ang kanyang mga mensahero sa buong kapanahunan na naghatid ng kanyang mensahe mula sa salita ay itinuring na mga hangal sa labas. Isang hangal si Noe sa kanyang dakilang intelektual na mundo na kanyang pinangaralan. Si Noe ay talagang isang hangal para kay Faraon na ang kanyang paa ay nasa luklukan na at saka ito tinalikuran para sa isang pangkat ng mga magpuputik na gaya ng kanilang inaakala. At isang hangal si Jesus para sa mga tao. At ang lahat ng iba pa sa kanila na nagsigawa at namuhay para sa Diyos ay itinuring na mga hangal. Kinailangan nilang magtungo sa labas ng kampamentong meron sila. Lalong-lalo pa na nahihikayat akong maniwala na hindi na napapalapit ang mga tao kay Kristo. Ngayon, narito ako upang sikaping makatulong sa lahat ng paraang magagawa ko at gawing malinaw ang aking pahayag sa abot ng nalalaman ko kung paano ipabatid ang mga iyon. At pagtiisan sana ninyo ako kung inyong mamarapatin. Habang tumitingin ako at nangangaral sa buong bansa at pinagmamasdan ang mga tao, ako, lubos akong naniniwala na hindi nga napapalapit ang mga tao kay Kristo. At naniniwala ako ng kaaway ang naglagay ng hadlang na ito. Sapagkat ang dahilan kung bakit ko ito pinaniniwalaan, hindi siya ang nilalayon ng itinuro sa kanila. Alinman sa itinuro sila sa isang dogma o isang doktrina o isang samahan o karanasan o isang sensasyon o parang ganyan, sa halip na itinuro kay Kristo ang salita. Iyan ang dahilan kaya iniisip ko na ang mga tao ay isinasalalay ang kanilang walang hanggang destinasyon sa isang kung anong dogma o sa kung anong sensasyon. Gaya ng sinasabi ng ilan, nagsayaw ako sa espiritu. Ako, nagsalita ako sa iba't ibang wika. Ako, naramdaman kong may dumaloy na apoy sa akin. At alam ba ninyo na kayang gayahin ng Diablo ang lahat ng mga bagay na iyan? May iisang bagay lamang na hindi niya magagaya. Yan ay ang salita. Sa naturang pagtatalo sa pagitan niya at ni Jesus, tinalo siya ni Jesus sa bawat pagkakataon. Nasusulat ang salita. At naniniwala ako ngayon na ang dahilan kung bakit hindi lumalapit ang mga tao kay Kristo ay dahil sa itinuturo sila marami sa kanila sa isang denominasyon. Halika't umanib sa aming iglesia, o basahin mo ang aming katesismo, o maniwala ka sa aming doktrina, o isang kung anong uri ng kung anong sistema. Itinuturo sila sa maling daan. At ang kanilang kilos at ang buhay na kanilang ipinamumuhay na wala si Kristo, na pinatutunayan sa kanilang sariling buhay,
ay pinatototohanan ng mismong bagay na iyon. Bilang halimbawa, hindi ko nais na manakit ng damdamin ng sinuman, ngunit pabalik-balik sa buong bansa ay sinaway ko na ang mga kababaihan na maikli ang buhok. Iyon ang Biblia. Sinaway ko na ang mga kababaihang nagsusuot ng shorts, gumagamit ng mga makeup. At taon-taon naman ay palala ito ng palala. Ipinapakita nito na may isa pang daliri sa kung saan na nagtuturo sa kanila sa kung anong ibang direksyon. At hindi sila nakakapasok kay Kristo. At sasabihin nila, kabilang kami sa isang iglesia. Ang aming iglesia ay hindi, wala namang kaibahan kung ano ang pinaniniwalaan ng inyong iglesia. Ang sabi ng Diyos, mali ito. At kung nakapasok na ngang talaga sila kay Kristo, ititigil nila iyon. At hindi lamang iyon, kundi maninindigan ang lalaki kung nakapasok na siya kay Kristo at magiging laban doon. Hindi hahayaan ng mga asawang lalaki ang kanilang mga may bahay na kumilos ng gayon. Hindi nais ng tunay na lalaki na kumilos sa gayong paraan ng kanyang asawa. Isang kabataang lalaki dito sa lungsod, nung isang araw, ang halos gusto nang patayin ang dalawang kabataang lalaki. Naroon sila sa isang gasolinahan. Kayong mga taga Jeffersonville ay nakita na iyon sa pahayagan. At pumunta itong kabataang babae sa isang gasolinahan na walang saplot halos man lang. At may sinabi ang dalawang binatang nakaupo doon. At halos gustong patayin ng tagasilbi ang dalawang binata. At hinuli dahil dito at dinala sa korte. At tinanong siya ng hukom, bakit mo nagsusuot siya ng ganito? Sabi niya, sa palagay ko'y maganda siyang tingnan. Ngayon may isang bagay na mali doon sa lalaki. Wala akong pakialam kung isa siyang makasalanan. May bagay na mali sa kaniya. Hindi maaaring maging tunay ang pag-ibig niya doon sa babae at inilalabas ang babae para gawing pain sa aso na gaya niyan. May bagay na mali. Humantong na ba ang tao sa kamalayan na magagawa nilang humatol kung ano ang tama at mali? Nakita niyo ba ang mga bagong kasuotang pampaligo na inilabas nila? Alam niyo ba yung inihula ko na hahantong ang mga kababaihan sa mga dahon ng igos? 33 taon na ang nakalipas. At ngayon ay meron na sila nung nakasuot ng mga dahon ng igos, nanganganinag na mga palda. Hindi kailanman nabibigo ang salita ng Diyos, kita nyo? At magaganap iyon bago lamang ang wakas ng panahon. Muling babalik na sa dahon ng igos. Nabasa ko ito sa Life na magazine. Sinabi ko iyan 33 taon na ang nakakaraan bago pa mahulog ang mga kababaihan. Sinabi na kung paano nila ito gagawin sa araw na ito at heto na nga sila. Kung paano sila ay mananamit ng mga kasuotang gaya ng lalaki at kung paano sila ang imoralidad ng babae ay babagsak sa bansang ito. Pinakamababa sa lahat ng mga bansang meron sa mundo ay itong Amerika. Siya ang pinakamarumi sa pangkat. Ayon iyan sa estadistika, mas mataas ang bilang ng pag-aasawa at diborsyo sa bansang ito kaysa sa alinmang lugar sa mundo at nakikigaya naman ang ibang mga bansa. Dati-rati, halimbawa natin ang Pransya, ang kasamaan at karumihan ng bansang iyon at ngayon ay kinukuha na nila ang pananamit nila sa atin. Lumampas na tayo sa kanilang hangganan. Alam kong may kung anong dahilan kaya hindi humahantong ang mga tao kay Kristo. Kung humantong sila, hindi sila kikilos ng ganoon. Nagbata si Jesus sa labas ng pintuan upang mapaging banal niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ang pagpapabanal ay mula sa isang salitang Griego na tambalan na nangangahulugang nilinis at inilaan para sa paglilingkod. At kapag nilinis ng Diyos ang kanyang bayan sa dugo ni Jesus, kanyang nililinis sila mula sa karumihan ng sanlibutan at inilalaan sila para sa paglilingkod. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Maging sa mga taga-full gospel, ay nagsibalik sa dating kinasadlakan na pinanggalingan nila. Ano ba noon ng Iglesyang Pentecostal, 40 o 50 taon na ang nakararaan? Kanilang isinumpa at hinatulan at nilibak ang mga iglesyang nilabasan nila ang mga denominasyong yun. Ano ang ginawa nila? Gaya ng isang asong bumabalik sa suka nito at ng babaeng baboy na bumabalik sa lubluban nito, nagsibalik sila doon sa mismong lugar kung saan sila tinapyas. At ngayon, ang kanilang mga iglesia ay kasing duminaan na gaya ng iba pa sa kanila.
Isang bagay ito, gaya nga ng sinabi ko kaninang umaga, tulad ng ang mga tao ay gaya ng sinabi ni Pedro sa San Mateo 17:4 hanggang 8, kung saan sinabi niya, mabuti na naririto tayo, magtayo tayo ng 3 tabernakulo. Ngunit sinabi sa kanila ng Espiritu na huwag gawin yun. Sabi, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan at siya ang salita. Siya yaong dapat nating tingnan, ang salita, hindi ang ating sigasig o kung anong iba pa. Siya ang aking salita. Pakinggan ninyo siya. At ano ang kanilang nakita matapos mangusap ang tinig na ito sa kanila? Wala roon maging sina Moises at Elias. Ni may isa mang kredo doon. Ni may anumang naiwan doon kundi si Jesus lamang. At siya ang salita. Iyon lamang ang kanilang nakita. Ngayon, patungo sa labas ng kampamento, nalaman natin na sa kanilang kampamento kung saan naganap itong dakilang kaganapan doon sa bundok ng pagbabagong anyo. Gaya ng itinawag dito ni Pedro kalaunan, ang banal na bundok kung saan niya sila kinatagpo. Ngayon, hindi ako naniniwala ng ibig sabihin ng apostol ay banal ang naturang bundok. Ang ibig niyang sabihin ay isang banal na Diyos iyon na nasa bundok. Iyon ay hindi ang banal na iglesia. Iyon ay hindi ang banal na mga tao. Ito'y ang Espiritu Santo na nasa mga tao. Banal ang Espiritu Santo. Siya ang inyong tagapangasiwa at inyong tagapanguna. At nalaman natin, sa munting kampamentong ito doon sa itaas ng bundok ng pagbabagong anyo, nang inatasan sila upang pakinggan, ang tanging bagay na iniatas sa kanila na gawin ay ang pakinggan ang salita. Ang tanging bagay na kanilang nakita ay hindi isang kredo. Wala na silang iba pang nakita kundi si Jesus lamang. At siya ang salita na nagkatawang tao. Napakaganda niyon sa gayon ding kampamentong naroroon sa halamanan ng Eden. Nang pagtibayin ng Diyos ang kanyang iglesia sa halamanan ng Eden, ang kanyang bayan, meron silang isang haligi na mapananatilihan. Iyon ay ang salita. Mayroon silang isang kalasag, isang baluti, isang bagay, sapagkat alam ng Diyos kung ano ang makadadaig sa Diablo, at iyon ay ang salita. Ginawa ni Jesus ang gayon ding bagay. Ito ay ang salita na susulat. At sinubukan ni Satanas na gawing mapanghikayat ito. Hindi sabihin ito, gawing mapanghikayat ito para sa kanya. At sinabi ni Jesus, at nasusulat rin naman. Ngayon, dapat tayong manatili sa salitang iyan. At dito sa munting kampamentong meron sila doon, nina Pedro, Santiago at Juan, at nina Jesus, Moises at Elias. At nakita nila sa kanilang kampamento ang hukbo ng langit ng anino o ang haligi ng liwanag na nakalutang sa ulap na ito na nagpabagong anyo sa Panginoong Yesus. At nang handa na silang gumawa ng isang denominasyon, isa para sa kautusan at isa para sa mga propeta at iba pa, ay sinabi ng tinig, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Pagkatapos kung ano ang iniutos sa kanila, ay katulad din doon sa Eden noon. Manatiling nasa salita. Iyan ang kampamento ng Diyos para sa kanyang bayan. Para bang ang ngayon ay isang panahon kung kailan ang mga tao ay nagtutungo sa labas ng kampamento. Sa lahat ng bagay ay lumalampas sila. Alam ninyo, nasabi sa akin kamakailan lamang na meron silang eroplanong jet ngayon na kayang lumilikha ng mga ingay na iyon na naririnig natin dito sa paligid na nagpapauga ng mga bintana. Ito'y kapag bumilis na ng husto ang eroplano na lumalagpas na ito sa sarili nitong ugong na tinatawag na hangganang tunog. At kapag lumagpas na ito sa sarili nitong hangganang tunog, halos wala na itong limitasyon sa magagawa nito. At sa palagay ko diyan na makakakuha tayo ng aral. Kapag lumagpas na tayo sa ating sariling hangganang tunog, patungo sa salita ng Diyos, kung gayoy wala ng limitasyon sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa isang tao na handang magtungo sa labas ng kampamento, sa kampamento ng tao, yun nga. Ngayon nakikita natin yan, ang pagtungo sa labas ng kampamento, pagtungo ng lagpas pa dito. Nakikita ko na si Satanas din ay dinadala ang kanyang mga tao sa labas ng kampamento ng pangangatwiran.
nang lagpas sa kampamento ng sentido komon. Si Satanas na dinadala ang kanyang mga tao sa kabilang daan, sa labas ng kampamento, ang Diyos na dinadala ang kanyang mga tao sa labas, dito sa kabilang daan. At dinala na sila ni Satanas sa labas ng kampamento ng matinong asal. Kapag umabot na ito sa kalagayan kung saan ang mga tao at nagagawa ng kumilos at gumawa at makalusot sa mga bagay na kanilang pinaggagawa ngayon pagdating sa kalakaran ng moralidad, hindi ko lubos na maisip kung paano magagawa ng isang lalaki na ilabas doon ang kanyang asawa na nakasuot ng ganoon at pagkatapos sasampalin ng isang tao dahil sa panginsulto sa kanyang asawa. Ito'y lagpas na sa sentido komon. Dapat sana'y higit pa riyan ang nalalaman niya. Wala na sa matinong asal. Nasaan na ba ang hangganan nito? Ang isang lalaki o babae na kaedad ko. Maaari ko kayong tanungin nito. Paano kaya kung ang aking ina o ang inyong ina, mga 50 taon na ang nakakaraan, ay naglakad doon sa lansangan na mayroong suot-suot na isa sa mga pares nitong shorts o mga bikini? Ano man ang tawag ninyo dito? Dinampot na marahil sila ng batas kagad at inilagay na sila sa institusyon ng mga baliw. Ang isang babaeng lumabas ng bahay nang wala ang kanyang pag-itaas na damit at tiyak na mapupunta siya sa institusyon dahil may problema sa pag-iisip. At kung sa pag-iisip ay mali ang gawin ng gayong bagay noon, tiyak ngang isang tanda na ito na may isang bagay na nawala na sa katinuan. Isa pa rin itong kakulangan sa pag-iisip na lumalagpas na sa katuwiran, karumihan. At kapag nagagawa ng isang tao na humitit ng sigarilyo at pinatutunayan na sa kanya ng doktor na libo-libo na ang namamatay taon-taon sa gayong dahilan, at nagagawa pa ring magbuga ng usok ng sigarilyo, para bang may problema doon sa kaisipan ng taong iyon. At kapag ang isang tao ay may pagkagimbal sa isipan at hindi niya magawang pakalmahin ang kanyang sarili sa ginagawa niya, maghahanap siya ng opisina ng bawat manggagamot na mayroon sa bansa para malaman kung ano ang problema sa kanya. Subalit pagkatapos ay tatayo siya sa bar o sa kotse at iinom hanggang sa lubos na siyang mawala sa katinuan, gagastusin ng kanyang salapi upang itulak ang kanyang sarili sa ganyan. At kung mangyaring matapos siya dito na hindi nalango sa alak, kung gayoy gagastusin niya ang bawat sentimong kikitain niya sa opisina ng doktor sa pagsisikap na malaman kung ano ang problema sa kanya. Wala itong katuturan. Kung may isang lawing lumilipad sa syudad at kukunin ko ang aking rifle at lalabas doon sa aking bakuran at babarilin itong lawin, nasa kulungan na ako sa loob ng 10 minuto mula doon. Ipapaaresto nila ako sa pagkilos ng wala sa kaayusan, pagdadala ng baril sa syudad, na inilalagay sa panganib ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng isang rifle na binabaril ang isang lawin sa himpapawid. Baka may mapatay ako, sasabihin nila. Dapat siyang ipakulong. At pagkatapos ay bebentahan nila ang isang lalaki ng sapat na alak upang malasing siya at ilalagay siya sa isang sasakyan na maaring makapatay ng isang buong pamilya. At kapag nahuli siya, magbibigay siya ng $5 na multa. Premeditated murder. Talagang mamamatay tao. What's the matter with the world? Ano nang nangyayari sa mundo? May bagay na mali sa kung saan. Ngayon, lumalabas na sa kampamento. Lagpas na sa tamang katinuan, lagpas na sa katuwiran. Pansinin ninyo, ayaw magsalita ngayon ng ating mga politiko tungkol sa pagbabasa ng Biblia sa paaralan. Natatakot sila. Hindi na nila alam kung saan banda umiihip ang hangin. Hindi nila alam kung matatalo sila sa boto o hindi. Kailangan natin ng isa pang Abraham Lincoln. Kailangan natin ng isa pang John Quincy Adams. Kailangan natin ng isa na maninindigan. Maging saan mang dako umihip ang hangin at magbibigay ng kanilang tapat na mga kumbiksyon. Ngayon, ang isang makadenominasyong mangangaral, kahit na ipakita mo sa kanya sa salita ang katotohanan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Natatakot siya na mawawala ang pinagkukunan niya ng ikabubuhay. Kailangan natin ng mga kalalakihan at kababaihan ngayon na matatag sa Ebanghelyo. Isa na titindig at magsasabi ng kanilang kumbiksyon. Ituturo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kung ang salita ba ng Diyos ang tama o kung ang denominasyon ba ang tama. Sinabi ni Jesus, ang salita ng bawat tao ay kasinungalingan
at ang akin ay ang katotohanan. Ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya nakita nyo, lumalabas sila sa kampamento ng salita ng Diyos upang malaman ang kanilang kasagutan. Noong siya ay hinimok sila mula sa kampamento ng salita ng Diyos, gaya ng ginawa niya kay Eva sa halamanan ng Eden, ginawa rin ni Satanas ang siring bagay ngayon. Siya nga, natuklasan natin yun. Nahihikayat ang mga tao sa kanilang mga dogma at mga kredo sa labas ng kampamento, sa kanilang kampamento ng dogma at kredo. Meron silang kampamento rin, at iyon ang naglalagay sa kanila sa kanyang kampamento. Ang sa kanya ay kampamento ng edukasyon, teolohiya, mga gawa, degree ng pagkadoktor, pang-edukasyon, personalidad, lahat ng bagay na taliwas sa kampamento ng salita ng Diyos. May kampamento ang Diyos para sa kanyang bayan. Ang denominasyon ay mayroong sarili nilang kampamento. 3,000 taon na ang nakakaraan, ay maaaring makatagpo ng tao ang Diyos sa halos lahat ng dako. Isang pangkaraniwang bagay noon para sa isang tao na makatagpo ang Diyos. Subalit, bakit hindi na nila siya makatagpo ngayon? Mas maraming tao, na libu-libong beses at milyon-milyon, na mas marami ang mga tao kaysa mayroon nung nakalipas na 3,000 taon. At gayunman, ang Diyos ay isa na lamang sinaunang bagay na pinag-uusapan, isang sinaunang kasaysayan. Hindi na nila nakakatagpo ang Diyos ng mukhaan, gaya nila, maraming taon na ang nakararaan. Gaya nga ng sinabi ko, 3,000, mga 3,000 taon na ang nakararaan. Hindi na nila nakakatagpo, hindi pangkaraniwan para sa tao na makatagpo ang Diyos. Kung mangusap tungkol dito ang isang tao, itinuturing na siyang isang baliw na tao, isang tao na nasiraan na sa kanilang isip. Ito'y talagang hindi pangkaraniwan sa kanila. Sa kaso ni Abraham at sa kanyang kampamento, halos araw-araw na pangyayari na nakatagpo ni Abraham ang Diyos. Nakikipag-usap siya sa kanya. Hindi lamang iyon, kundi na magtungo sila sa Gerar upang makipamayan, nalaman natin doon na ang Diyos ay nasa kampamento kasama ni Abimelech na isang Filisteo. Isa itong napaka-pangkaraniwang bagay. Namuhay sila sa kampamento ng kanyang presensya. Ngayon, nabubuhay sila sa kanilang sariling kampamento at wala silang anumang pakialam sa kampamento ng Diyos. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan dito sapagkat ito'y kapanatikuhan sa sanlibutan. Ito'y kapanatikuhan sa kanila. Ngunit talalahanin, nang ayusin ng Diyos ang unang kampamento para sa mga tao, kanyang pinagtibay sila sa kanyang salita. Ginagawa nga niya sa tuwina. Ngunit ngayon, sa kanilang mga kampamento, hindi na nila ito ginagawa. Yan ang dahilan kaya hindi na kayo gaanong nakakarinig ng tungkol sa Diyos. Ngayon, naniniwala ako na ang kampamento, gaya ni Moises, kung paano niya kinatagpo si Moises sa ilang. May isang kampamento doon si Moises kung saan niya pinakakain ang mga tupa ng kanyang biyanang lalaki na si Jethro sa likurang bahagi ng disyerto. At isang araw, dito sa matandang 80 taong gulang na pastol ng tupa, nakakita siya ng isang liwanag, isang haliging apoy sa isang mababang punong kahoy na nagliliyab, at nakatagpo niya ang Diyos, isang lalaki na tumatakas sa Diyos. Nang sumunod na araw, kung minsan ang makatagpo ang Diyos ang nagtutulak sa inyo na gumawa ng mga bagay na kakaiba. Lubhang kakaiba si Moises ng sumunod na araw. Isinakay niya ang kanyang asawa sa likod ng isang mula na may kilik na isang sanggol sa kanyang balakang at nakaladlad ang kanyang mahabang balbas na may isang baluktot na tungkod sa kanyang kamay patungo doon sa Ehipto upang sakupin ang bansang iyon. Kung hindi nga ba naman iyon isang katawa-tawang tanawin? Saan ka pupunta, Moises? Papunta ng Ehipto. Para ano? Para sakupin iyon. Nakatagpo niya ang Diyos. Isang pang-isahang taong paglusob. Tila ba napakakakatuwa nito? Subalit ang bagay dito ay nagawa niya yon. Dahil nakatagpo niya ang Diyos. Gaya lang ng isang tao na sasakop sa Rusya. Yun lamang ang kailangan ninyo. Isang tao na nasa kalooban ng Diyos. Nasa kalooban ng Diyos si Moises. At isang baluktot na tungkod ang hawak niya sa kanyang kamay. Hindi isang tabak, isang tungkod. Ang mga kakatuwang bagay na ginagawa ng Diyos. Ngunit alalahanin, kinailangan ni Moises na lumabas sa kampamento na kanyang tinitirhan para gawin ito. Dahil nanggaling siya doon na may isang buong hukbo at hindi ito magawa. 10 ng lahat ng hukbo ng Ehipto, hindi niya ito magawa. Subalit isang araw, ay inanyayahan siya ng Diyos sa kanyang kampamento. Sabi niya, "Sino ka?" Sabi niya,
Ako yaong ako nga, hindi ako yaong noon o yaong magiging pangkasalukuyan. Ako nga, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Narinig ko ang daing ng bayan at naalala ko ang aking pangako at ito na ang panahon upang may sakatuparan ito. Ikaw ay aking isusugo doon, Moises, nataglay ang tungkod na ito sa iyong kamay. Ano nga ito? Siya, ngayon inakala ng mga tao na baliw na siya. Pero ano ang ginawa niya? Lumabas sa kanyang sariling kampamento. Pinag-aral siya ni Faraon ng 40 taon sa paaralan sa kampamento at nabigo siya. At gumugol ang Diyos ng isa pang 40 taon upang maialis ito sa kanya. Lahat ng kanyang edukasyon at lahat ng kanyang teolohiya na itinuro sa kanya nangailangan ng 40 taon upang maialis ito sa kanya. At pagkatapos ay ginamit siya ng Diyos ng 40 taon. Napakalaking panahon ang ginugol ng Diyos sa paghahanda sa kanyang lingkod. Ngunit nakita niyo, hindi niya makukuha mahahawakan si Moises hanggang sa lumabas muna si Moises sa kanyang sariling kampamentong gawa ng tao. Mula sa pamamaraan ng sandatahang lakas ng pagsasagawa nito at sa natural na pamamaraan ng pagsasagawa nito, patungo sa supernatural na pamamaraan ng pagsasagawa nito. Pagkatapos nang mapunta na siya sa kampamentong iyon, magagamit na siya ng Diyos. Ngayon, natuklasan natin na sa ilang na ito, napansin natin nang manindigan sila at nanindigan na sila at lumabas sa Ehipto patungo sa kampamento ng Diyos. Lumabas sa kampamento ng mga saserdote at sa kanilang lahat na nagsasabi, ipagbili ninyo ang inyong mga sarili bilang mga alipin ng habang panahon. Nang pumaroon si Moises na propeta at pinatotohanan na ang salita ng Diyos ay malapit na ang Diyos na siyang nangako ay naroon na upang iligtas ang bayan. Lumabas sila mula sa kampamentong kinaroroonan nila patungo sa kampamento ng ipinangakong salita ng Diyos para sa panahong iyon. Naniwala sila doon sa propeta dahil sa ang tanda ng pagpapatibay ay pinatutunayan na ito nga ay tumpak na salita ng Diyos. At pinatunayan ng mga bagay na kanyang ginawa na tama nga ito at patuloy siyang sinundan ng haliging apoy, nagpatunay na ito nga ang salita ng Diyos. Ngayon, sa kampamentong ito, mga himala, mga tanda at mga kababalaghan ang nasa kampamentong ito. Inilabas nila sila patungo sa ilang. Iniwan nila ang kanilang natural na kampamento. Iniwan nila ang kampamentong putik. Iniwan nila ang kampamentong yari sa Dayami at Laryo para manahan sa mga tolda doon sa ilang kung saan walang butil o ano paman. Kung minsan ay inihiling sa atin ng Diyos na gumawa ng mga bagay na kahangalan sa ating sariling pag-iisip. At kung talagang iiwan ninyo ang kampamento ng inyong sariling katuwiran, sa dakong iyon ninyo makikita ang Diyos. Pansinin, sa paglabas nila sa ilang ay may mga himala, mga tanda nang lumipat sila sa kampamentong ito. Ngayon alalahanin, nilisan nila ang kampamento sa Ehipto at lumipat doon sa ilang sa kampamento ng Diyos. Paano ninyo nalaman na yun nga? Ang sabi ng Diyos, ang iyong bayan ay makikipamayan sa loob ng 400 taon. Ngunit akin silang ilalabas sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at aking ibibigay sa kanila itong lupain dito. At nasa kanilang daan na sila sa pamamagitan ng isang pinatotohanang liwanag, isang pinatotohanang propeta na may mga tanda, mga kababalaghan na ang Diyos ay nasa kampamento at nasa kanilang daan na sila. Meron silang isang haliging apoy, meron silang isang propeta, meron silang mana, meron silang buhay na mga tubig. Amen! Nagsipagbago sila, nagsipagbago ng kampamento. Kinailangan nilang gawin iyon, hindi nila makita ang mga bagay na iyon sa Ehipto. Kinailangan nilang magbago ng kampamento upang makita ang supernatural. Gayon din naman, na ang mga tao sa panahong ito ay kinakailangang magbago ng kampamento mula sa mga denominasyon na iyon na nagsasabing, tapos na ang mga araw ng himala, wala ng bagay na gaya ng bautismo ng banal na espiritu. At mali ang lahat ng mga kasulatang ito, at gumagana ang mga ito para sa ibang kapanahunan. Kailangan ninyong magbago ng inyong kampamento, magsilabas sa kampamentong iyon, patungo sa kung saan posible ang lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga iyon ay pinatotohanan ang kanyang presensya sa kampamento. Ngayon pansinin, noon nagsigawa sila ng gawang tao ng mga kampamento ng mga tradisyon at mga kredo pagkamatay ni Moises at pinakitunguhan ng Diyos ang bayan ng maraming taon. Wala na ang Diyos sa kanyang kampamento. Wala na sa kanilang kampamento dahil gumawa sila ng kanilang kampamento, sarili nilang gawa na kampamento. Alalahanin, nang tawagin sila palabas ng Ehipto, binigyan sila ng Diyos ng isang propeta, binigyan sila ng isang haing kordero, binigyan sila ng lahat ng kanilang kailangan, isang salita, isang tanda,
isang himala, isang propeta upang mamuno sa kanila, isang katubusan upang ingatan sila, ang haliging apoy upang gabayan sila. At nang nakarating na sila doon sa ilang, hindi pa rin sila nasiyahan. Gusto nila ng bagay na kanilang magagawa nang sila-sila lang. Biyaya na ang nagbigay niyon. Ngayon nais nilang may magawang bagay nang sila-sila lang. Para makagawa sila sa kanilang sariling organisasyon at magbangayan at mag-away-away at magtalo-talo kung sino ang magiging dakilang saserdote at kung sino ang magiging ganito, ganoon o ang iba. Isang araw sinabi ng Diyos, Moises, ibukod mo ang iyong sarili sa kanila at nilamon na lamang niya sila sa pagsalangsang ni Korah. Ngayon pansinin, ang lahat ng mga tanda at mga kababalaghang ito ay pinatotohanan ang kanyang presensya. Pagkatapos gumawa ang tao ng kanyang kampamento, isang kampamento ng kredo at tradisyon. Hindi kampamento ng Diyos ng kanyang salita, sarili nilang kampamento. Kinailangan niya silang iwanan sapagkat siya ang salita. Hindi siya maaaring manatili kung saan tinuruan ng mga tao nang wala dito sa salita. Hindi maaaring manatili ang Diyos sa kampamentong yun. Hindi niya magagawa. Hindi niya kailanman ginawa. Kailangan niyang manatili kung saan mismo naroon ang kanyang salita. Nang kailanganin niyang lisanin ang kampamentong iyon noon, sa buong dami ng mga taong iyon na kanyang inilabas sa Ehipto, nanahan lamang siya sa gitna ng kanyang mga propeta, kung kanino dumating ang kanyang salita. Dumating ang salita sa propeta upang pagtibayin ang panahon na iyon. Nanahan siya sa gitna ng mga propeta at naghayag sa propeta. Labis nilang isinumpa ang bayan at isinumpa ang bagay na iyon. At itinuro sa kanila ng Diyos ang kanyang mga utos at ang daan ng buhay. At ang mga tao naman ay laban dito sa tuwina at inusig ang propeta at sa huli ay binato siya o kaya ay nilagari siya ng pirapiraso at tinapos na siya. Sinabi ni Jesus, alin sa mga propeta ang hindi pinatay ng inyong mga magulang? Alin sa kanila sa mga matuwid na isinugo sa kanila? At sinabi, ang mga gawa ng inyong ama ang siya ninyong gagawin. Hindi mga komunista ang kausap niya. Ang mga kausap niya ay mga saserdote, mga taong makadenominasyon, mga Fariseo at Saduseo. Sa palagay ko'y hindi gaanong magbabago ang kanyang tinig sa gabing ito. Lamang ito'y magiging medyo mas matindi pa marahil sa kanila. Ngayon, nalaman natin na nanahan siya noon kasama ang kanyang mga propeta. Pagkatapos ay naging estranghero siya sa kanila, sapagkat nananahan lamang siya sa kanyang salita upang patotohanan ito. Sinabi ng Biblia na binabantayan niya ang kanyang salita upang patotohanan ito. Sinusubukan niyang makasumpong ng isang tao. Kung makakakuha lamang siya ng isang taong salawahan ng puso na tulad ni Samson, isinuko ni Samson ang kanyang lakas sa Diyos, ngunit ibinigay niya ang kanyang puso kay Delilah. Ganoon kadalasan ang ginagawa natin ngayon. Ibinibigay lamang sa Diyos ang isang bagay, ngunit hindi lahat. Ngunit nais ng Diyos ang lahat natin. Gaya ng isang insurance policy. Kapag kumuha ka ng insurance policy, mas mainam na kunin mo na yung saklaw ang kabuuan. At ganoon ang ginagawa sa atin nitong mabiyayang katiyakan. Ito isang policy na saklaw ang kabuuan. Saklaw nito ang lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito, at ang ating muling pagkabuhay, at ang buhay na walang hanggan. Kasama na dito ang lahat ng bagay. Pansinin, na natili ang Diyos sa labas ng kanilang kampamento pagkatapos sa loob ng 400 taon. Bakit? Wala na siyang propeta. Magmula kay Propeta Malakias hanggang kay Propeta Juan, 400 taon, wala ni isa mang pag-ikot ng gulong na ginawa ang Israel. Nasa labas ng kampamentong iyon ng Diyos. Pinalabas nila siya sa pamamagitan ng kanilang mga kredo at ng kanilang kasakiman at ng kanilang di pagsang-ayon sa salita. 400 taon na wala ang salita. Magmula sa isang propeta patungo sa kasunod na isa, ay naglakbay siya hanggang sa ang huling propeta ay si Malakias, at pagkatapos ay wala ng iba pang propeta sa loob ng 400 taon. At pagkatapos ay muling nagpakita sa tagpo ang Diyos. Isang araw ay muli siyang naglakad sa kanilang kalagitnaan, ngunit lubos nang pinalitan ng kanilang mga tradisyon ang kanyang lugar sa gitna nila. Siya ay isang estranghero na sa kanila. Ang mga tradisyon ng mga magulang ay may mga paghuhugas ng mga kawali at ang paraan ng pag-aayos ng kanilang buhok at pagsusuot ng ilang mga butones sa kanilang balabal at ang tiyak nilang mga pansaserdoteng mga kasuotan at ang isa ay isang matapat na Pariseo at ang isa naman ay isang Saduseo. At iyon ang kumuha sa lugar ng salita sa mga taong yun hanggang sa nang dalawan sila ng Diyos ay isa na siyang taga-ibang bayan.
Masabi ko nawa ito ng may pag-ibig at paggalang, kundi upang linawin ito ng husto. Ganoon pa rin ngayon. Hindi ito nagbago kahit kaunti. Kapag pumaparito siya sa kalagitnaan ng mga tao, sa kanyang kapangyarihan at paghahayag, upang patunayan na ang kanyang salita ay ang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, sapagkat siya ang salita. Sinasabi ng mga tao, isang manghuhula, isang Beelzebub, isang Jesus only, o isang parang ganyan. Inuuri kayo ng ilan sa kung saan. Subalit kailangan itong maging ganoon. Kita nyo, hindi pa tayo nagkakaroon ng isang propeta ngayon sa loob ng halos 2,000 taon. Hindi nagkaroon ng isa ang mga hentil, alam nyo, na ipinangako sa dakong huli. Ngayon, alam natin yan sa pamamagitan ng kasulatan. Alam natin yan din naman sa pamamagitan ng kasaysayan na ipinangako ito sa atin. Ngayon, pagkatapos ng 400 taon, naglakad mismo ang Diyos sa kanilang kalagitnaan isang araw. Ayon sa kasulatan, siya ay magkakatawang tao at mananahan sa kanilang kalagitnaan. Ang kanyang pangalan ay tatawaging tagapayo, Pangulo ng Kapayapaan, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama. At nang dumating siya sa kalagitnaan ng bayan, ay sinabi nila, hindi namin hahayaan ang taong ito na mamuno sa amin. Ano bang fellowship card ang dala-dala niya? Ano bang denominasyon ang nagsugo sa kanya? Walang nakikipagtulungan sa kanya. Bawat puntahan niyang iglesia, kanila siyang pinalalabas. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya dahil hindi siya kabilang sa kanila. At kung ano ito noon, ganoon din ito ngayon. Sinabi ng Biblia na palalabasin siya ng iglesyang Laodicea at tumutuktok siya, sinisikap na makapasok. May kung anong mali sa kung saan. Ngayon, bakit? Nagsigawa na sila ng sarili nilang kampamento. Sila, kung nakilala lamang nila ang salita, nakilala na sana nila kung sino siya. Sinabi ni Jesus, kung inyong saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ang mga yaon ang nagsasabi sa inyo kung sino ako. Iyan ang sabi ng kasulatan. Ngayon, ang mga iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. At kung hindi ko ginagawa ang mga gawa na ipinangakong gagawin ko, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa na ang aking Ama, ang salita, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Ngayon, kung ako nga ang tao na iyon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan at tingnan kung ano ang inaasahang gagawin ko. At kung hindi ako pumasa, kung ang aking mga gawa, ang mga gawa na pinatotohanan ng salita, ang Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Kung hindi pinatotohanan ng mga iyon kung sino ako, kung gayon nga ay mali ako. Tama yun. Kung hindi ninyo ako masampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang salita. Sabi niya, ang mga gawa na ginagawa ng salita. Kita nyo? Isa siyang estranghero sa kanilang kalagitnaan. Hindi nila siya nakilala. Wala tayong magiging anumang kinalaman sa taong ito. Isa lamang kakatuwang tao na ipinanganak doon sa isang sabsaban sa kung saan at naniwala sila ng kanyang ina ay nagkaroon nitong sanggol bago pa man ito ipanganak. O bago pa man ito, nagkaroon nitong sanggol na ipinanganak na ilehitimo pala. At saka sila, na bago pa man ipanganak ang sanggol, na nagtungo siya at pinakasalan si Jose. At ginawa naman nito iyon para lamang alisin ang itim na marka sa kanya sa kanyang pagkatao. At siya ay naging isang kakaibang tao dahil isa siyang batang anak sa labas at iyon ang dahilan kaya nga ganoon siya. At nang lumabas siya, ano ang kanyang ginawa? Winasak ang kanilang mga kredo. Itinaob ang kanilang mga mesa. Hinampas sila palabas ng lugar at sinabi, nasusulat. Amen. Iyan na dapat ang nagsabi kung sino siya. Nasusulat. Bueno, wala silang pakialam sa isang taong ganoon. Ngunit doon sa kaibuturan ng kanilang puso, batid nila kung sino siya, sapagkat malinaw na sinabi iyon ni Nicodemo. Guro, kami na mga Fariseo, batid namin na isa kang guro na buhat sa Diyos, sapagkat walang tao na makagagawa ng mga bagay na iyong ginagawa, maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Bakit hindi pa nila siya kinilala kung gayon? Ito ay dahil sa naglagay na ng hangganan nito ang kanilang kampamento. Ayaw nitong papasukin siya sa kampamento. Hindi nito hahayaan na makalabas patungo sa kanya ang sinuman. May sarili silang kampamento. Sa gabi siya nagtungo, noong talagang sarado na ang pintuan. Ngunit nalaman niya na magagawa niya, nakatagpo siya pa rin. Oo, ganun din ngayon. Meron siya'y naging isang estranghero na, taga-ibang bayan. Hindi nila ito maunawaan. Bakit nga magiging ganito at bakit nga magiging ganoon?
Gayong ang salita mismo ang nagpapatotoo na ito nga ang mismong inaasahang magaganap sa panahong ito. Gaano natin ito pinagdaanan ng paulit-ulit, ngunit ito ang katotohanan. Siya noon, para sa kanila sa kanilang kampamento, ay isang panatiko, isang lumalabag sa kanilang tradisyon, isang gumugulo sa kanilang mga iglesia, isa lamang talagang manghuhula, isang espiritista na tinawag na Beelzebub. Iyon nga siya. At naniniwala ako, kung pumarito siya sa ating kalagitnaan ngayon, ay magiging ganoon din siya sa atin. Sapagkat may tradisyon tayo, may denominasyon tayo, ni hindi nga tayo magkasundo-sundo sa isa't isa. Bakit? May isang dako lamang na maaaring magkaisa ang tao. Yon ay sa ilalim ng nabuhos na dugo. At nabuhos ang dugo bilang isang binhi ng buhay upang buhayin itong binhi ang salita. Maliban diyan, laging itataboy ng ating mga makadenominasyong harang ang mga tao. Subalit siya'y magiging isang estranghero ngayon. Tatawagin siya sa ganoon ding bagay. Gagawan siya ng hakbang. Ilalabas siya sa kampamento. At alam ba ninyo, ang siring Biblia na nagsabi na itatakwil siya ng tao, isang taong may kapanglawan, dihasa sa karamdaman, at kanilang itinakwil. At ating pinalagay siya na sinaktan at dinalamhati ng Diyos. Ang mismong kasulatan na nagsabi niyan, ang mismong propeta na umawit ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang aking mga buto, kanilang lahat na pinapansin ako, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Nang kanilang inaawit ang himno na iyon sa iglesia, ang kanilang hain, ang Diyos na inakala nila na kanilang pinaglilingkuran, ay kanilang ipinapako sa krus. Ganon din ito ngayon. Ang mismong Diyos. Tingnan kung ano ang sinabi ng propeta, si Amos, nang magtungo siya sa Samaria, at naningkit ang kanyang munting mga mata habang papalapit na siya doon at nakita ang makasalanang bayan na iyon, ang mga kababaihan na nakahiga sa lansangan na may kasamang lalaki, isang makabagong Amerika. Nang masdan niya ito ay naningkit ang kanyang mga mata, at wala siyang anumang tagapagsuporta sa kanya. Wala siyang fellowship card, isinugos siya ng Diyos. Diringgin kaya ng mga tao ang kanyang mensahe? Hindi nila siya diringgin. Subalit nagpropesiya siya at sinabi niya, ang mismong Diyos na sinasabi ninyong pinaglilingkuran nyo ang wawasak sa inyo. At sinasabi ko sa pangalan ni Yesus Kristo, ang mismong Diyos na ipinapahayag ng bansang ito na isang relihiyosong bansa, ang mismong Diyos na sinasabi nila na kanilang pinaglilingkuran ang wawasak sa kanila sa kanilang kasamaan. Wawasakin niya ang bawat denominasyon sa ibabaw ng lupa, ang sinasabi nila na pinaglilingkuran. Kaya pansinin, sinaway niya sila at kanila siyang pinalabas sa kanilang kampamento. Si Jesus ay nagbata sa labas ng kampamento. Pinalabas nila siya sa kampamento, sa labas, doon sa labas na malayo sa kanilang kampamento. Nalaman natin na sinabi ng Biblia na sa huling panahong ito, sa ilalim nitong kapanahunan ng Laodicea, ay gagawin nila ang gayunding bagay. Ilalabas sila sa kampamento. Ngayon, masdan kung ano ang kanyang sinabing gagawin ngayon sa pagtatapos. Ilalabas sa kampamento kung saan sinusunog ang mga hain. Doon nga siya nabibilang. Siya ang hain. Ngayon, kapatid na lalaki, kapatid na babae, alam ba ninyo na bawat isa sa inyong lahat ay dapat na magsakripisyo? Dapat kayong maging hain sa Diyos? Isakripisyo ang mga bagay ng sanlibutan? Isakripisyo ang inyong mga sariling kalayawan sa sanlibutan ito? Isakripisyo ang mga bagay ng sanlibutan? Alam ba ninyo ang dahilan kaya ayaw itong gawin ng mga tao? Alam ninyo, ang isang tupa, may isang bagay lamang na maihahandog ang tupa, at iyon ay ang balahibo ng tupa. At ngayon, hindi hinihiling sa kanya na bumuo o gumawa ng balahibo ng tupa para sa taong ito. Hinihiling sa kanya na maglabas siya ng balahibo ng tupa. Hindi hinihiling sa atin na gumawa ng anuman. Hinihiling sa atin na maglabas ng bunga ng Espiritu. Yun ay ang loob ng tupa. Kung ano siya sa loob, ang siyang gumagawa ng balahibo ng tupa sa labas. At kapag tinataglay ng isang tao si Kristo sa kalooban, ginagawa siya nitong gaya ni Kristo sa panlabas, hindi isang artificial na pagpapakita lamang. Bueno, nalaman natin na kapag naganap na iyon, kapag bumalik na si Kristo, paano ba siya pinakikitunguhan? Katulad lamang nito sa pasimula, palaging ganoon noon pa man. Kaya, lubos niyang sinaway sila na kanilang inilabas ang mga iyon sa kanyang kampamento at ginawa siyang gaya ng isang makasalanan na siya ay naging kasalanan para sa atin.
Ngayon, pagkatapos ng daan-daang taon, halos 2,000 taon, ay muli niyang dinalaw ang kanilang kampamento ayon sa kanyang ipinangakong salita na kanyang gagawin sa huling panahon. Muli niyang dinalaw ang kampamento. Dinalaw niya ang kampamento upang ihayag itong salita ngayon, katulad na lamang ng kanyang pagdalaw ng araw na iyon at ng kanyang ginawa noong panahon ni Moises. Hindi yun si Moises na gumagawa niyon. Isang tao si Moises. Si Kristo iyon. Tingnan niyo si Jose. Ang buhay, inibig ng Ama, kinamuhian ng kanyang mga kapatid dahil isa siyang tagakita. At kinamuhian nila siya ng walang dahilan. Yun lamang ang tanging dahilan na maaari silang mamuhi sa kanya. Ganap na tipo ng sangayon, eksakto nga. Ang iglesia muli, kanilang kinamumuhian ang espiritual na bagay. At nalaman natin na ipinagbili siya sa halagang halos 30 pirasong pilak, ipinalagay na patay na. Kinuha at inilagay sa bilangguan tulad ni Jesus sa krus. Isang tao ang napahamak at isang tao ang naligtas at dinala buhat doon sa kanang kamay ni Faraon. Ito nga ay kagayang-kagaya ng paraang ginawa kay Jesus. Si David iyon at nagtungo sa mga lansangan na isang nananangis na tinanggihang hari at naroroon sa bundok na iniiyakan ang Jerusalem. Hindi iyon si David. Ang anak ni David, ilang daang taon pagkatapos niyon, ay naroroon sa siyering bundok at umiiyak dahil siya ay tinanggihan na hari sa gitna ng kanyang sariling bayan. Ito'y si Kristo sa tuwina. At ngayon, gayong iprinopesya na kailangang dumating si Kristo sa kampamento. Alam ba ninyo kung ano ang nangyari? Ito'y magiging sadyang katulad nito noon. Kailangan nitong maging ganoon upang may isa katuparan kung ano ang ipinangako dito ng salita na kanyang gagawin. Ngayon nalalahanin, si Kristo ay naroon sa kapanahunan ni Noe. Si Kristo iyon. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang tinanggihang salita sa panahon na iyon. Pansinin, at ang kanyang propesya sa Apokalipsis 3 na nasumpungan kapag pumarito siya sa huling panahon, na gaya ng kanyang iprinopesya na paririto siya sa huling panahong ito. At sa anong kalagayan niya nasumpungan ng iglesia sa Laodicea? Mayaman, hindi na nangangailangan ng anuman, at nakaupong isang reyna at hindi makikita ang pagluluksa. At pinalabas siya sa iglesia. Wala nang paggagamitan sa kanya. Muli siyang nagtungo sa labas ng kampamento. Ngunit gayon may hindi niya alam na si hubad, bulag at mararita at hindi ito nalalaman. Muli, kung paparito siyang muli sa paraan na ginawa niya noon, kanyang sasawayin ang bawat babaeng nagsusuot ng shorts. Kanyang sasawayin ang bawat babaeng maiksi ang buhok, bawat mukhang may pinta, bawat lalaki na napakababa para hayaan ng kanyang asawa na gawin ang ganyan. Gagawin pa rin niya. Pagkatapos ay wawasakin niya ang bawat denominasyon na mayroon at sisirain ang bawat kredo na mayroon tayo. Naniniwala ba kayong gagawin niya yun? Tiyak ngang gagawin niya. Tama yun. Anong gagawin nila sa kanya? Palalabasin siya ng kampamento. Sigurado ngang hindi sila makikipagtulungan sa kanya. Hindi po. Ngayon nasumpungan natin siyang muli sa araw na ito, na gaya nga ng sinabi ng Biblia na gagawin sa kanya, na ilalabas sa kampamento. Sapagkat nananatili siyang ganoon sa habang panahon, ang salita, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sila, ayaw nila sa kanya. Muli nila siyang tinanggihan sa kanilang konseho. Pipiliin nila ngayon gaya ng ginawa nila noon nang naroon siya sa paglilitis. At ngayon, nang ang salita ay nasa paglilitis na, ano ang nangyari? Muli nilang tinanggihan gaya ng ginawa nila noon at tinanggap ang isang Barabas, isang mamamatay tao sa halip na si Kristo. Ganung bagay pa rin ang gagawin ng konseho. At ngayon, dahil sa kanilang tinanggihan na ang salita at ang sakdal na pagpapatotoo ng panahon na ito, kanila nang ipinagbili at pinili ang isang Barabas, ang pandaigdigang konseho ng mga iglesia, isang mamamaslang ng salita. Tinatanggihan nila ang kanyang salita, tinatanggihan ang kanyang bautismo, tinatanggihan ang kanyang kapangyarihan, tinatanggihan ang kanyang mga tanda. At sa pamamagitan ng isang kredo o tradisyon muli, ng pagsusuot ng binaliktad na mga kwelyo at lahat na nagsisigawa sa kanilang mga sarili ng mga kredo at iba pa, sinisikap nila sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi sila itinilaga sa buhay sa simula't simula pa. Walang anuman sa kanila upang sumampalataya. Siya na nakakakilala sa akin ay nakakakilala sa aking Ama. At kung paano isinugo ako ng Ama, ay isinusugo ko rin naman kayo. Ang Diyos na nagsugo kay Jesus ay sumasa kay Jesus. At ang Jesus na nagsusugo sa inyo ay sumasa inyo.
Ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Itim, dilaw, puti, kayo manggi, maging ano paman siya. Lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Hanggang saan? Sa buong sanlibutan at sa lahat ng nilikha. Isang munting ministrong Baptist hindi pa katagalan doon sa Tucson ang lumapit sa akin, sabi, "Kapatid na Branham, heto ang problema mo. Pinipilit mo itong gawin na apostolikong kapanahunan." Sabi niya, wala nang ganung bagay na gaya ng apostolikong kapanahunan ngayon. Tapos na ang apostolikong kapanahunan. Sabi ko, siya nga ba? Hindi ko alam yun. Pagkatapos ay sinabi niya, bueno, tapos na nga yun. Sabi ko, sigurado ka ba? Sabi niya, sigurado ako. Sabi niya, sige nga. Sabi ko, paano mo naisip na tapos na nga iyon? Sabi, para sa mga apostol kasi iyon. Sabi ko, sinabi ni Pedro ng araw ng Pentecostes, sumasampalataya ka ba sa kanyang salita? Siya nga po. Sabi niya, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo, sapagkat sa inyo ang pangakong ito, at sa inyong mga anak, at sa mga anak ng inyong mga anak, at sa kanila na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Ang pangako ring ito, kailangan nating bumalik dito. Nagsulat si Dr. Simon Pedro ng isang reseta. Sinabi ng Biblia, wala bang pamahid na gamot sa Gilead? Wala bang manggagamot doon? Bueno, alam ninyo, kung kukunin ninyo ang reseta ng doktor, kapag nakasumpong siya ng isang sakit sa inyong katawan, at isinulat niya ang resetang iyon, mas maiging punan mo na ito, kumuha ng isang tunay na parmasyutiko na pupuno dito sa paraan lamang ng pagkakasulat dito. Dahil kinakailangan niyang maglagay ng sapat na dami ng lason at sapat na dami ng pangontra, sapat na tatanggapin ng inyong sistema. Nakita niyo, siya, ito'y nasubukan na at napatunayan at dapat ninyong sundin ang resetang iyon. Kung hindi niyo sundin, kukuha pa kayo ng isang huwad na doktor para paglaruan lang iyon na hindi alam kung paano sukatin ng tama ang gamot na iyan, papatayin niya kayo. At kung maglalagay siya ng napakahinang bisa, walang buting idudulot iyon sa inyo. At iyan ang problema sa karamihan sa inyo ng mga doktor. Pinaglalaruan ninyo ang resetang iyan. Sinabi ni Pedro, bibigyan ko kayo ng isang resetang panghabang panahon para sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Hindi halina at makiyanib, kundi mangagsisi ang bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang mga resulta. Amen. Ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako, ang resetang ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Ngayon, ang ilan sa inyo na mga huwad na doktor, tigilan na ang pagsusulat ng mga peking reseta na yan. Kita nyo? Pinapatay ninyo ang inyong mga kababayan. Iyan ang dahilan kaya hindi nakakarating sa kanila ang tunay na bagay. Siya nga, alam ninyo, sa reseta rin ito, kung paano natutuklasan ng doktor ang kanyang gamot. Lagi silang kumukuha at pinipilit alamin ng mga siyentipiko ang isang bagay. Pagkatapos ay ibinibigay nila ito sa isang hayop na ipinangsusubok sa mga pag-eeksperimento at tinitingnan kung papatayin siya nito o hindi. At pagkatapos alam ninyo, ang gamot ay may panganib na suungin. Ikaw, maaari kang gumaling at maaaring mapatay ka nito. Kita nyo? Dahil hindi lahat ng tao ay kagaya ng hayop na ipinangsusubok sa mga pag-eeksperimento marahil. Kaya, ngunit may isang bagay tungkol sa resetang ito. Ito'y para sa lahat. At saka, sino man na totoong mahusay na doktor na may taglay na lubos na pagtitiwala sa kanyang sariling gamot, hindi niya ipasusubok yun sa iba. Napakaduwag ng ilan sa kanila para kumuha ng isang preso na may sentensyang panghabang buhay at pagkatapos ay palalayain siya sakaling mabuhay pa siya dito, ipapagamit sa kanya ang inireseta. Ngunit sa dakong ito, meron tayong isang tunay na doktor. Dumating siya. Ang inireseta ay ginamit niya mismo. Kita niyo? Ako nga! Hindi magiging ako! Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sabi ng Diyos. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y patay na, gayon may mabubuhay siya. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinabi ni Marta, sinabi niya, sinasampalatayanan mo ba ito? Sinabi niya, oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo na paririto sa sanlibutan. Maging ano pa man ang itawag ng iba pa sa kanila sa iyo, nakita ko na iyon. Sa Kalbaryo, nagpa-iniksyon siya mismo. At noong umaga ng pagkabuhay, ay hindi na siya napigilan pa ng kamatayan.
Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Nag-iniksyon sila ng kamatayan sa kanya, subalit bumangon siya na nanagumpay laban sa kamatayan, impyerno at libingan. Nagpa-iniksyon siya mismo. At nagsugo siya ng ilang mga doktor para magsulat ng reseta na may kapahayagan ng kung sino nga siya. Ano ang sabi ng mga tao kung sino ako na anak ng tao? Sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi niya, mapalad ka, Simon, nakuha mo na ito ngayon. Ibinibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian. Anumang iyong talian sa lupa ay aking tatalian sa langit. Kung iyong kalagan sa lupa, akin itong kakalagan sa langit. At noong araw ng Pentecostes, nang makita nilang nagaganap na ang lahat ng ito, ay sinabi niya, sabi nila, ano ang maaari naming gawin upang makuha itong inokulasyon? Narito't kaniyang binasa ang reseta. Sabi niya, ngayon magsusulat ako ng isang reseta. Ito'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na nangasa malayo, maging ilan man ang kailan may tawagin ng Panginoon nating Diyos. Huwag paglaruan ng reseta, mamamatay kayo. Ginagawa nila itong napakahina ngayon hanggang sa maging isa na lamang itong denominasyonal na tubig. Tama yon. Isang kung anong likidong pang-embalsamo na kanilang itinuturok sa isang patay na tao upang gawin siyang higit pang patay. Oh, subalit kapatid, may isang tunay na pagkapahid. May pamahid na gamot sa Gilead. Ito'y para sa kagalingan ng kaluluwa. Huwag lamang paglaruan ng reseta. Sundin lamang ang reseta sa paraan ng pagkakasulat dito at obligado ang Diyos sa kanyang salita. Hindi obligado sa kredo o sa dogma o sa denominasyon. Siya ay obligado sa kanyang salita. Sundin ang reseta. Yan ang unang batayan. Magsimula kung gayon nakalagda ka na at handa nang gumawa. Pansinin, sa labas ng kampamento, pinili nila ang isang Barabas ngayon. Gayong dumaan na ang ebanghelyo ng parot parito sa buong mundo, mga dakilang tanda at kababalaghan ang nangagsisunod sa revival. Ngunit sa halip na mangagsipasok at mangagsumikap na gawin ito, nakikisama pa sila kay Barabas. Bago tayo magkaroon ng walang kabuluhan ito at iba pa sa ating iglesia, tayo'y magiging mataas na uri na gaya ng iba pa sa kanila. Ngayon, pinagsama-sama na nila ang Roma at ang lahat sa kanila, isang Barabas. Pansinin, nariyan na tayo kung gayon sa malaking kampamentong iyan. Inaanyayahan tayo na lumabas sa kampamentong iyan. Si Jesus din naman, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Atin nga siyang puntahan sa labas ng pintuan, masdan, nadala ang kanyang pagkadusta. Ano ang dahilan at siya'y dinusta? Hindi dahil sa siya ay Methodist o Baptist, titiyakin ko yan sa inyo. Hindi dahil sa siya ay Parseo o Saduseo, dahil sa siya ang pinatotohanang salita. Nadala ang kanyang pagkadusta. Para sa ano? Pinatotohanang salita. Tama yun. Yun nga ang kanyang ginawa. Sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, huwag ninyo akong sampalatayanan. Kung hindi ako ang kasagutan sa lahat ng mga tanong sa mga kasulatan. Si Jesus ng bagong tipan ay ang Jehovah ng luma, ganap ngang tama. Sa palagay ko, gaya nga ng sinasabi ko sa inyo dito ngayon, kamakailan lang, o sa kung saan sa isang pagtitipon, maaaring hindi iyon dito. Ang Jehovah ng lumang tipan ay si Jesus ng bago. Naaalala ba ninyo nung nangangaso ako ng squirrel ng umagang iyon at naroon ito, ang tatlong malalaking sangang iyon ay tumutumbok sa isang naroon, doon mismo sa bundok. Nakatayo ako roong minamasdan ito. At lumapit ako at inalis ang aking sombrero. Inilapag ang aking rifle, umakyat doon. At niyanig ng isang tinig ang kakahuyan, sinabi, si Jesus ng bagong tipan ay ang Jehovah ng luma, manatiling tapat. Kaya sa ibaba mismo niyon ay kung saan lumitaw ang mga squirrel noon. Lumitaw gayong wala naman doon. Kita nyo? Yan ay katotohanan, kita nyo? Totoo ito. Kaya alam ng Diyos kung kaninong harapan ako nakatindig na ito ang katotohanan nito. Tama yan, ito ang katotohanan. Doon mismo sa Kentucky at may mga taong nakaupo mismo dito ngayong gabi na naroon nang muli itong maganap ang siyering bagay. Oo, alam natin na ito ay ang katotohanan. Si Jesus ng lumang tipan. Gaya noong unang salta dito ng mga lahing Inchik ni hindi sila marunong bumasa o sumulat ng wika natin pero napakahusay nilang tagalaba. At kaya sila ay pupunta ka sa labahan ng Inchik, mayroon lamang siyang isang malinaw na maliliit na puting pananda. Hindi siya makabasa ni isa mang bagay. At alam niyang hindi mo naman iyon mababasa sakali mang isulat niya yun. Kaya kapag pumunta ka, kinukuha lamang niya itong maliit na maputing kapirasong papel na para bang ganitong ayos halimbawa dito mismo at pinupunit niya ito sa isang paraang gaya niyan. Ngayon, ibibigay niya sa iyo ang isang piraso ng papel at itatago naman niya ang kabilang piraso ng papel.
At pagkatapos, kapag binalikan mo na ang iyong labada, sasabihin niya, patingin nga ako ng piraso ng papel mo, at kukunin niya ang mga iyon. Kapag nagtugma iyon, yun na nga ito. Makukuha mo na uli ang marurumi mong damit na malinis na. At tumutugma si Jesus sa bawat propesiya. Bawat disenyo ni Jehovah ng lumang tipan ay si Jesus ng bago. Tumutugma siya sa lahat ng bagay. Hayaang sabihin ko ito ng may banal na takot at paggalang, ngunit pag-ibig, ngunit katapatan sa pagkabatid kung saan ako nakatayo. Ang mensahe sa panahon na ito ay tumutugma sa lahat ng bagay na ipinag-usap ng Biblia tungkol sa panahon na ito. Ngayon, kung meron kang maruruming damit, ibigay na ang mga iyon. Nahugasan ka na ba sa dugo ng kordero? Pansinin, nadala ang kanyang pagkadusta dahil siya ang pinatutuhanang salita. Gaya noon, ay ganoon din ito ngayon. Siya ay ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Mga Hebreo 13:12 at 13. Nalaman natin ang mga Hebreo 8:13-8 din naman. Nadala ang kanyang kahihiyan ng ebanghelyo. Dinadala ang kanyang pangalan. Sabi niya, ako ay pumarito sa pangalan ng aking ama. Ano ang pangalan ng ama? Pumarito siya sa pangalan ng kanyang ama. Sabi, pumarito ako sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinanggap. Bueno, ano ang pangalan ng ama? Sa palagay ko'y dapat ninyong malaman, kita nyo? Dala-dala ang pagkadusta ng salita. Lagi itong dinadala palabas ng kanilang mga kampamento. Pinalabas nila ito. Pagtatawanan ka at gagawin katatawanan. At ngayon, kung saan ako nagpasimula noon sa buong bansa, hindi nangungusap ng tungkol sa aking sarili, pakiusap, huwag isiping personal ito. Pero ubos na ang oras ko at mayroon pa akong mga 10 pahina dito. Nakikita ninyo kung ano pa ang natira dito, kita nyo? Kita nyo? Bueno, sa mga tala. Pero makinig, unang nagsimula, napansin ba ninyo si Jesus nang una siyang magsimula? Oh, ang batang guro. Oh, isa siyang kamanghamanghang tao. Pumarito ka sa kinaroroonan namin. Halika't mangaral sa amin. Subalit isang araw ay naupo siya sa kanila at kanyang sinabi, maliban na kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala nga kayong buhay sa inyo. Ano sa palagay ninyo ang inisip ng mga doktor at matatalino na nasa malaking pulutong na iyon ng mga tao? Isang vampira ang taong ito, kita nyo? Gusto niyang inumin ninyo ang dugo ng tao. Labis-labis na iyon para sa atin. Lumayo kayo sa kanya. Ang sabi ng mga saserdote ay baliw siya. Naniniwala ako dito. At sinabi ng Biblia na nagsilayo sila. Pagkatapos ay meron siyang 70 mga itinalagang mga ngaral. At kanyang sinabi, hindi sila maaaring maging sa akin? Kaya tumingin siya sa kanila, sabi niya, ano ang inyong sasabihin kapag nakita ninyo ang anak ng tao na pumapanhik sa langit, kung saan nga siya nagmula? Ngayon, hindi niya kailanman ipinaliwanag ang mga bagay na ito. Hinayaan lamang niya ang mga iyon. Kita nyo? At sinabi nila, anak ng tao, ano? Kumakain tayong kasama ang naturang tao. Nangingisda tayong kasama siya. Nahihiga tayo sa pampang na kasama siya. Nakita natin ang duyan na pinag-uguyan sa kanya. Kilala natin ang kanyang ina. Kilala natin ang kanyang kapatid. Sino nga ang makatatanggap ng isang bagay na gaya nito? At sinabi ng Biblia, hindi na sila nagsisama pa sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Pedro at sa iba pa sa kanila, sinabi, humirang ako ng 12, kayong 12. Ngayon, mula sa libo-libo, nauwi siya sa 12. Sabi niya, humirang ako ng 12, pagkatapos ang isa sa inyo ay ang diablo. Batid ko na ito sa simula pa lang. Sabi niya, ngayon nais ba ninyong sumama sa kanila? Hindi niya kailangan na mag-alaga at magtapik-tapik at gagawin kitang isang diakono kung sasali ka sa aking iglesia, kita nyo? Walang personal na mga saloobin, ni hindi niya man lamang ito ipinaliwanag, ni hindi rin ito may paliwanag ng mga apostol. Ngunit tandaan nyo, sinabi lamang niya sa kanila, kilala ko kayo bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan. Itinalaga ko kayo na tumanggap ng kagalakan na kasama ko. Kita nyo? Hayon nga ito. Bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan, itinalaga na. Nakatayo doon ng sadyang seryoso ang mga apostol. Hindi nila maipaliwanag kung paano nila magagawang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Hindi nila maunawaan kung paano siya bumaba, gayong naroon siyang kasama nila sa lahat ng panahon. Hindi niya ito maipaliwanag. Hindi ito maipaliwanag ng mga tao. Walang makapagpaliwanag nito. Ngunit sinabi ni Pedro ang mahalagang mga pananalita na iyon. Hindi nakapagtatakang ibinigay niya sa kanya ang mga susi. Sabi niya, Panginoon, kanino pa kami magsisiparaon? Naniniwala kami. Alam namin na ikaw at ikaw lamang ang katunayan ng ipinangakong salita ngayon.
Alam namin na ikaw lamang ang may taglay ng salita ng buhay. Hindi namin maipaliwanag ang mga bagay na iyon, ngunit sumasampalataya kami dito gayon paman. Sinabi ng munting si Marta, patay na ang aking kapatid. Nakahimlay siya sa libingan. Naagnas na siya, mabaho na siya. Panginoon, kung narito ka lamang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon, anuman ang iyong hilingin sa Diyos, ay ipagkakaloob ito sa iyo ng Diyos. Oh, naku. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y patay na ay mabubuhay. Sino man na nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Sabi niya, oo, Panginoon. Hindi ko ito maipaluwanag, gayon may sinasampalatayanan ko ito. Sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo na paparito sa sanlibutan. Sumasampalataya ako sa pamamagitan ng nasusulat na kasulatan na nasa iyo ang mga katangiyang yun. Sabi, saan ninyo siya inilibing? Oh, naku, kailangang may maganap. Bawat gulong ay nagkakasama-sama na sa tamang panahon. Kita nyo? Naglakad siya patungo sa libingan. Sinabi ng Biblia, walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Marahil ay isang maliit na hukot na lalaki na nakatayo na ang maliliit na balikat ay nakabagsak, pagod at hapuna mula sa paglalakad. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka! At ang isang tao na patay na ng 4 na araw ay tumayo sa kanyang mga paa. Isang babae na taga-Christian Science, ipagpaumanhin niyo kung masaktan ko man ang inyong damdamin, hindi ko sinasadya. Isang babae na taga-Christian Science, na taga-iglesyang yun mismo, ang sumalubong sa akin doon isang araw. At sabi niya, Ginoong Branham, sabi niya, gusto ko ang pangangaral mo, pero may isang bagay na labis mong ginagawa dito. Sabi ko, ano iyon? Sabi, masyado mong ipinagmamalaki si Jesus. Sabi ko, sana'y iyon lang ang meron siya laban sa akin. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Sabi niya, ginagawa mo siyang Diyos. Kita nyo? Hindi sila naniniwala na siya ay Diyos. Naniniwala sila na isa lamang siyang karaniwang tao, mabuting guro, pilosopo. Sabi, ginagawa mo siyang Diyos at hindi siya Diyos. Sabi ko, oo, siya nga. Sabi niya, kung mapapatunayan ko sa iyo sa pamamagitan ng sarili mong Biblia na hindi siya Diyos, maniniwala ka ba dito? Sabi ko, ganun ang sinabi ng Biblia ko. Ako, pinaniniwalaan ko ang salita. Yun ay kung sino siya. At sabi niya, sa San Juan, sa 11 kabanata, nang magpunta si Jesus sa libingan ni Lazaro, ay sinabi ng Biblia na tumangis siya. Sabi ko, anong kinalaman niyan dito? Sabi niya, bueno, ipinakita niya na hindi siya Diyos. Sabi ko, nabigo ka lang na makita kung sino yung taong yun. Siya ay kapwa Diyos at tao. At bilang isang tao na tumatangis, noong tumatangis siya para sa kanilang pagdadalamahati. Ngunit nang tumayo siya at sinabi, Lazaro, lumabas ka! At ang isang tao na patay na ng 4 na araw ay tumayong muli sa kanyang mga paa. Yun ay higit pa sa isang tao. Siya nga po. Oo, tiyak nga. At madalas kong sabihin, noong bumaba siya sa bundok ng gabing yun, nagutom, siya ay tao. Nagutom siya kinaumagahan, tao siya. Subalit noong kunin niya ang 2 tinapay at 5 isda at pinakain ang 5,000, nakakuha pa ng 7 kaing. Higit pa yon sa isang tao. Siya nga po. Siya ay tao doon sa krus nang sumigaw siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang sabihin niya, bigyan ninyo ako ng inumin. At kanila siyang binigyan ng suka at apdo. Isa siyang tao na nananangis. Subalit noong umaga ng pagkabuhay, ng kanyang kalagi ng bawat selyo ng kamatayan, impyerno at ng libingan, at bumangon, higit pa siya sa isang tao. Isa siyang tao ng gabing iyon, na nakahiga sa likuran ng maliit na bangka na iyon, kung saan siya naroon nakasama ang mga lagad, at 10,000 diablo ng dagat ang sumumpa na kanila siyang lulunurin. Naroon sa isang maliit na lumang sasakyang dagat na gaya ng isang tapon ng bote doon, parang ganun. Pagod na pagod siya na hindi man lamang siya nagising. Isa siyang tao nung natutulog siya. Ngunit noong ituntong niya ang kanyang paa sa barandilya ng bangka sa katumingala at sinabi, pumayapa, tumahimik ka, at ang mga hangin at ang mga alon ay tumalima sa kanya, higit pa yon sa isang tao. Iyon ay ang Diyos. Hindi katakatakang sinabi ng makata, sa pagkabuhay inibig niya ako, sa pagkamatay niligtas niya ako, sa pagkalibing dinala niya sa malayo ang mga kasalanan ko, sa pagbangon kanyang inaring ganap ng walang bayad magpakailanman. Balang araw siya ay darating, o malwalhating araw. Siya nga po, tumungo sa labas ng kampamento. Wala akong pakialam anuman ang maging kabayaran nito. Itong banal na krus ay aking papasanin, hanggang sa ang kamatayan ako'y palayain. Saka uuwi na isang putong ang susuotin, sapagkat may isang putong na para sa akin. Sa pagtatapos, sasabihin ko ito. May binabasa akong isang kwento kailanlan tungkol sa isang hukom. Isa siyang matuwid na tao, isang mabuting tao, minahal.
At may isang pangkat ng mga tao sa bayong iyon na inakalang makakalusot sila sa kahit anong bagay, kaya mayaman kasi sila. Kaya nagbukas sila ng isang bahay aliwan, nagpatakbo ng isang tindahan ng alak, lahat ng ganong bagay, iyon ay pinagbabawal. At hinuli sila ng batas, ng alagad ng batas, at dinala sa korte. At nang ang lahat ng mga tao sa bayan, nagtipon-tipon sa maliit na bayan, alam nilang maraming bagay ang nagawa ng taong ito doon, ang naturang taong nagpatakbo ng lugar na aliwan. At sila, ang lupong tagahatol, ay nasumpungang nagkasala ang naturang tao dahil nahuli siya sa akto. At gayon nga ng hukom ay nasumpungan siya nagkasala at sinentensyahan nga noon ng napakaraming taon na walang piyansa, walang apila o anuman. Kanya sinakdal ito dahil iyon ang hatol ng batas. Hinabol siya ng mga tao sa labas ng korte at sinabi, alam mo ba kung ano? Kamumuhian ka ng lahat ng tao sa bayang ito. Sabi, kinamumuhian ka nila sa paggawa ng ganong desisyon doon sa tao. Silang lahat ay mga sugarol, sila mismo. At sinabi, kami, kamumuhian ka naming lahat. Hindi ka na namin muling ihahalal kahit kailan. Wala ni isa man sa amin ang boboto para sa iyo. Sinisigawan siya habang naglalakad siya sa kalye. At huminto siya sandali, sabi, hayaan niyo akong makapagsalita. Sabi niya, ginawa ko lamang kung ano ang tungkulin ko. Nagkasala yung tao kahit na sino pa siya. At kinailangan ko siyang sentensyahan ayon sa batas na sinumpaan kong ipagtatanggol. Sabi nito, kinamumuhian ka sa bayang ito. Sabi niya, pero minamahal ako ng lubos sa amin ng mga kababayan ko. Maaaring iniisip natin ang ganun ding bagay kung ipagpapaumanhin niyo ang salita. Nanindigan ako para sa gawain kung bakit ako iniligtas. Ipagtanggol ang salitang ito ng Diyos. Alam kong kinamumuhian ako ng mga denominasyon dahil sa mga bagay na sinasabi ko, ngunit lubos akong minamahal sa kanyang tahanan, sa gitna ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, maaaring kinamumuhian kami ng sanlibutan, ngunit iniibig naman ng Ama. Tulungan mo po kami, minamahal na Diyos. Tulungan ang mga taong ito, na ang bawat isa sa kanila, Panginoon, na ang iyong pagpapala ay mamalagi sa kanila. Hayaan kaming magtungo sa labas ng kampamento ngayon. Hayaan kaming lumabas sa sarili naming pag-iisip. Hayaan kaming humayo sa pag-iisip ng Diyos. At sinabi ng Biblia ang ganito, magkaroon nga kayo ng pag-iisip na na kay Kristo. Kaya hayaan kaming mag-isip ng kanyang pag-iisip, hindi ng aming sariling pag-iisip, dahil kadalasan kami ay mali. Kaya upang makatiyak, hayaang mamalagi ang kanyang pag-iisip sa amin. At ang kanyang pag-iisip ay ang gawin ng kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ay ang kanyang ipinangakong salita. Hayaan nga kaming magtungo sa labas ng kampamento sa gabing ito, Panginoon, at masumpungan si Jesus. Hindi namin siya kailanman masusumpungan sa pagsali sa iglesia. Hindi namin siya kailanman masusumpungan sa pamamagitan ng pakikipagkamay sa isang ministro o sa pagpirma sa isang kredo o sa isang bagay na ipinangako namin na magpunta sa Sunday School ng napakaraming araw sa isang taon at iba pa. Masusumpungan lamang namin siya sa salita, sapagkat siya ay ang salita. At habang nakikita namin ang ipinangakong araw na ito na mapapasalabas siya ng kampamento na pinalabas muli, ngayon nga'y hayaan kaming magtungo sa labas ng kampamento na handang dalhin ang kanyang pagkadusta, na kinamumuhian nitong sanlibutan, ngunit iniibig naman ng isang yun na nag-anyaya sa amin sa kampamento. Pagkaloob mo po ito, Panginoon. Kung mayroon pa sa mga naririto na hindi nakakakilala sa Kanya at hindi pa nakakalabas sa kampamento ng pagkakasapi sa isang iglesia, gayon may ipinahahayag na Kristiyano kayo. Ngunit kapag sinasabi ninyo, ang mga bagay na ito sa paniwala ko ay para sa ibang panahon, ipinapakita niyan na hindi ito ang Espiritu Santo. Paano nga na ang isang tao na puspos ng banal na Espiritu ay mababautismuhan na gamit ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Gayong si Pablo, ang dakilang apostol, ay nagsabi, kung isang anghel ang bumaba mula sa langit, maaaring nagawa ninyo ito minsan na hindi nalalaman ang anumang kaibahan. Ginawa ito ng mga taong iyon na hindi nalalaman ang kaibahan sa mga Gawa 19. Ngunit sinabi, isang anghel ang mangaral ng anumang taliwas, ito nga ay matakwil. Paano nga ninyo matatanggap ang isang kredo o isang ismo, isang bagay na iba, gayong sinabi ng Biblia, ang pangako ay sa inyo, ang siring bagay na ito, ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo. Paano na ang Espiritu Santo na sumulat ng salita ay mapapasa inyo na ikinakaila ang salita? Paano nga nito ikakaila? Gayong ang mismong Espiritu Santo ang nagsabi, kung ang sino man ay magdagdag ng isang salita dito o magbawas ng anuman mula dito, akin ngang aalisin ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay.
Paano nga kung ganoon magagawa ng Espiritu Santo na magbawas ng anuman sa salita o magdagdag ng anuman sa salita? Kaibigan ko, kapwa dito at sa di nakikitang mundo na patutunguhan ng tape na hindi natin nakikita sa ngayon, hayaang pumasok yan sa kaibuturan ng inyong puso mula sa mensahe kaninang umaga tungkol sa naturang aral na nakikita kung nasa na tayo. Kung hindi pa ninyo nakukuha ang resetang ito na ipinangusap ko kanina, maaari ba ninyo itong tanggapin? Narito kami upang gawin ang lahat ng magagawa namin para sa inyo, upang tulungan kayo. Isa lamang akong saksi, isa lamang akong taga-kampanya. Gaya ng meron tayo sa Louisville ngayon, ang Democrat Convention of Kentucky, ang bumubuo sila ng plataforma para maihalal ang tao nila. Bumubuo rin naman ako ng isang plataforma para sa aking Panginoon. Maaari niyo ba siyang tanggapin ngayong gabi bilang sa sarili ninyo? Habang nakayukod ang ating mga ulo at ang ating mga puso rin sa sandaling ito, maaari ba ninyong itaas lamang ang inyong mga kamay at sabihin sa Diyos, hindi sa akin, isa lamang akong tao. Itaas ang inyong mga kamay sa Diyos, sabihin, Diyos, kahabagan mo po ako. Tunay na ninanais ko ang lahat ng mga bagay na ito na aking narinig. Nais kong magtungo sa labas ng kampamento. Wala akong pakialam anuman ang sabihin ng sinuman. Pagpalain kayo ng Diyos. Naku ang mga kamay. Nais kong magtungo sa labas ng kampamento. Anuman ang maging kabayaran nito sa akin, kukunin ko ang aking krus at papasanin ito araw-araw. Magtutungo ako sa labas ng kampamento. Maging anuman ang sabihin ng mga tao tungkol sa akin, nais kong sumunod sa Kanya sa labas ng kampamento. Handa na akong pumunta. Makalangit na Ama, nakita mo po ang mga kamay na iyon. 100 katao marahil o higit pa sa loob ng gusali ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Panginoon, may isa na malapit sa kanila ngayon. Isa pang persona, ang persona ni Kristo, ang di nakikita ng natural na mata at nakapagbunsod sa kanila na gumawa ng isang pasya sa kanilang sariling buhay. Batid nila habang nakatunghay sila sa isang salamin. Nakikita nila na may isang bagay na kulang. At nais nila na ang kanilang buhay ay mahubog ayon sa pangako ng Diyos. At itinaas na po nila ang kanilang mga kamay ng may taimtim na katapatan. Tulungan mo po sila, Panginoon, tungo sa malaking pintuan ngayong gabi, patungo sa bahay ng mga tupa. Magsipasok nawa sila ng magiliw at mapagpakumbaba. Ipagkaloob mo po ito. Sila ay sa iyo, Panginoon. Makipag-ugnay ka po sa kanila. Ngayon, hindi nila na kayang gawin ang pasyang iyon. Hindi nila naitaas ang kanilang kamay nang wala ang supernatural na bagay. Ipinapakita nito na may buhay doon sa kung saan. Sapagkat ayon sa siyensya, pananatilihin ng gravitasyon ang aming mga kamay pababa. Subalit may kung anong bagay ang tumama sa kanilang isipan na nagtulak sa kanila na labagin ang batas ng gravitasyon at itaas ang kanilang mga kamay patungo sa manlilikha na nagdala sa kanila. Oo, nais kong magpatuloy ng lubusan. Nais kong magtungo sa labas ng kampamento ngayong gabi. Panginoon, handa na ang bautismuhan para sa unang hakbang pagkatapos ng pagsisisi. Pagkatapos ay ang pagbautismo at isang pangako ng pagtanggap sa banal na Espiritu. Sa mga huling araw na ito, isang pagtawag ng panunumbalik sa orihinal na pananampalataya, sa orihinal na reseta. Nakikita namin ang napakaraming tao na malayo kay Kristo na namamatay sa ilalim ng mga resetang ito na gawa ng tao. Maaaring napakabuti nila sa kanilang denominasyon. Subalit, Panginoon, ako, nais ko ang iyong reseta. Ikaw po ang aming doktor. May isang doktor. May gamot na pamahit sa Gilead. May isang manggagamot dito ngayong gabi upang pagalingin ang bawat kaluluwang may sakit ng kasalanan, upang pagalingin ang bawat katawang pisikal. Dakilang doktor sa lahat ng panahon, dakilang manlilikha ng mga langit at lupa, pumarito ka ngayon. Maaari po ba sa aming kalagitnaan at mangusap sa amin sa pangalan ni Yesus Kristo, habang nananalangin ang bawat isa sa kanilang puso? Panginoong Yesus, tulungan mo po ako ngayon. At kung hindi pa kayo nababautismuhan at kayo'y kumbensido, hindi pa ako nangangaral tungkol sa bautismo. Ngunit kumbensido kayo na dapat nga kayong mabautismuhan sa makakristyanong bautismo, ang tanging paraan ng sinumang Kristiyano. Paano kaya kung mapunta ka doon na nabautismuhan sa ibang paraan? At ang siya ring Jesus na nagsabi, sino mang mag-alis ng isang salita o magdagdag ng isang salita, aalisin din ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay. Sinabi iyon ni Jesus. At sinabi niya, lahat ng mga kasulatan ay kinasihan at kailangang matupad. Ngayon, alam na ninyo ang kaibahan. Ano ang gagawin ninyo dito? Kung pakiramdam lang ang taglay ninyo o anuman, naniniwala ako sa pakiramdam. Kung nagsayaw lamang kayo sa Espiritu, nagsalita sa iba't ibang wika,
Naniniwala rin ako doon. Ngunit kung hanggang doon lang at sinasabi sa inyo ng Espiritu nyo na nasa inyo na huwag sundin ang salita, gayong batid ninyo na tama ito, may kung anong mali sa Espiritong yun. Hindi iyon ang banal na Espiritu. Hindi maaari. Kita nyo, kikilalanin nito ang sarili nitong salita. Alam ninyo yan. Maaari na kayong maghandang lumapit ngayon habang tayo nananalangin. Jesus ng Nazaret, lumapit ka po ngayon at mangusap sa bawat puso. Itinatagubilin ko sila sa iyo. Sila naway maging lahat ng mga kamay na ito. Ang mga ito'y mga tropeyo ng mensahe, Panginoon, mula sa iyo. At ang iyong dakilang kapita-pitagang presensya na nasa amin ngayon, masasabi ng sino mang tao na sensitibo sa Espiritu na nandirito ka, ang dakilang pakiramdam na ito ng kabanalan. Ipagkaloob ito, Panginoon, ngayon na po, sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon habang nakayukod ang ating mga ulo, kung mayroong tao dito na nais magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, nais magsisi, nais magkaroon ng bautismo ng Espiritu, mayroong isang kwartong bukas sa aking kaliwa, ang mga kababaihan sa kanan. Mayroong isa doon na magtuturo sa inyo. Mayroong mga kasuotang pangbautismo na naroon na, lahat na. Ngayon, habang pinananatili nating nakayukod ang ating mga ulo, umaawit. I can hear my Kakatagpuin namin kayo